Metro Manila Film Fest kasi offered you to be the host of this year's Metro Manila Film Fest. Masabi mo daw, okay ka daw eh. Pero sabi mo sana bagong City Hall na. Oo. So, Hindi naman, kasi, okay lang naman sa amin. Kasi, Pero okay na. nag-rotate naman yan sa Okay, 17, doon sa lahat ng LGUs. Okay na sa pag Metro bago na yung Manila. City Hall. But, it's a little difficult for us right now with all of the movement. That's true. Yun naman talaga yung dahilan ko. Kung nakiusap ako sa MMDA, baka pwedeng 2027. i-defer muna na kahit isang taon. Correct. Para kasi dami na, naglilipat kami, di ba, nagko-construction kami, Correct. nandito kami sa temporary office. Correct. Na maayos naman yung temporary office, but still, it's a temporary. Parang nga hindi temporary ngayon. Lease lang to, Meron pa. lease lang. Lease. Lang. Pero yun nga, ang daming movement, ang daming nangyayari. Wala rin kaming magagandang venues. Kasi, halimbawa, yung tanghalang Pasigenyo, hindi ko pa siya maparenovate kasi yung harap nung ginagamit na temporary office dahil nga ginagawa yung new City Hall. So, hindi siya masyadong conducive ngayon for having events. Kung kailangan ng theater or kung ano mang event venue ang kailangan, wala talaga kaming space din, wala kaming venue. So, pumayag naman si chairman na wag muna. Tapos next year baka mas maganda na yung venue namin. It will be the best city hall daw in the Philippines. Ayoko naman magsabi na gano'n. But it will be good, definitely. Saka ano yan, ang target kasi namin, it's a city hall that will last for 100 years. It sounds unbelievable, but we'll make it happen. So medyo green din siya, sustainable. Yes. Pati yung mga bintana, lahat pinag-aralan kung paano yung flow ng hangin, yung wind flow, Yung sa fault line. disaster resilience. Yung fault line. It has to be earthquake proof. Actually, yung yung mahal din sa kanya, yung pagiging earthquake resilient niya. Kasi Okay. ang old City Hall area, yung Nasa poblasyon ano ba siya? area, Nasa liquefiable, hindi naman siya sa fault line mismo, but malambot yung lupa. In fact, nung nag-soil investigation kami, nung nag-soil test na, edi, syempre bababa ka, hanapin mo yung matigas na lupa, diba yung bedrock? Baba, 20 meters, 30 meters, 40 meters, nasa 60 meters na sila, malambot pa rin. So nagbago ng design. So may mga state-of-the-art base isolators kami nagamit. And then maganda yung engineering design. So actually, ang concept niya, may base isolator ganyan, di ba? Parang nakapatong ka. So pag may earthquake, gagalaw yung ilalim, pero yung building, halos hindi mo makikita na gumagalaw. In fact, pag nasa loob ka, Parang birds or... di ba usually pag nasa building ka, 6th, 7th floor, may konting di ba nararamdaman mo na. Ito, mas mararamdaman mo pa yung earthquake pag nasa labas ka. At least yun yung explanation ng mga engineers sa Filipino malalaman engineers. Mga Filipino engineers na magagaling din yung consortium na nanalo.